Eto nga mga sangkay, bigla pong nagpanik ngayon ang Meralco matapos po birahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga sangkay, ito na po yung hinihintay ng lahat. Mula na po mismo sa presidente ng Pilipinas. Yung pangbobol jack, laban po dito sa Meralco. Nako, matindi to mga sangkay. Pag-usapan po natin kasi ang Meralco ngayon, naglabas na po ng pahayag. Kasi binira po sila ni PBBM eh. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Huwag nyo kalilimutan, alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto na nga. Ang Meralco, eto, Meralco. Ayan, naglabas na po sila ng pahayag, mga sangkay. Panic mode sila ngayon, oh. Tiniyak ni Meralco Executive Vice President and Chief Operating Officer Engineer Joroni Aperocho na napananatili ng kumpanya ang system loss na mas mababa sa 6.5 cap na itinakda ng Energy Regulatory Commission. Yan, todo paliwanag sila ngayon, mga sangkay. Ngayon, ito kasi ang birada ng Pangulo. Naku, matindi to. Ilan sa mga dominanteng inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Mula sa pag-alis sa singil para sa systems law sa kuryente hanggang sa pagpapagaan ng buwis ng mga Pinoy. Iginit niyang final and binding ang 2016 arbitral ruling at pumalag din sa mga humahamak sa ating pagka-Pilipino. Ang highlights ng ikalimang sona ng Pangulo sa report ni Ivan Mayrina. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ilan sa mga pinalakpakang pahayag niya, dikit sa sikmura at bulsa ng mga Pinoy. Isa na riyan ang tila sumbat niya sa mga power utility. Ayan na. Bakit mga customer ang pumapasan sa mga kuryenteng nananakaw o nawawala habang dumadaloy sa mga kawad? O yung system loss sa mga bill? Bukod dyan, may patong pa itong buwis. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Palakpakan silang lahat, mga sangkay. Pero ito yung problema. May gustong gagawin si PBBM para po mapababa ang presyo ng kuryente. Kasi sobrang mahal po talaga. Hindi lang sa Meralco, kundi sa lahat pa, mga sangkay, ng iba pang mga nag-ooperate para po magkaroon ng energy supply sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. The problem is this. Oligarko po ang kalaban dito. What if? Kasi magkagaling sa Congress to eh. Kailangan po nila magpasa ng batas. Ayan, mga sangka, ito pong EPIRA law. Ngayon, ang tanong dyan, paano kung sabihin ng na mga bilyonaryo to eh. Oh, wag nyo nang ituloy yung batas na yan. Kami na bahala sa pangangampanya nyo sa 2028. Boom! Eh di walang mangyayari. So ngayon, ang aabangan natin kung magte-take agad ng aksyon ang Congress. Kung hindi magte-take sila ng action, walang kwenta itong palakpakan nila, mga sangkay. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill. Yan, kung bakit mataas ang presyo ng bill natin sa kuryente dahil po dyan. Na pinapatungan pa ng value-added tax. Kita nyo? Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Alinsunod sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act, isang system loss sa mga bayaring pwedeng ipasa ng mga utility sa kanilang customer. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Kasi alam nyo, mga sangkay, ang swerte ng mga to eh. Biruin nyo, alimbawa na lang, parang sa isang kumpanya. Sa isang kumpanya, may nasirang tubo. No? Siyempre, pag pinaayos po yan, kailangan gumastos. May nasirang aircon. Ngayon, yung nasirang aircon, ipapaayos o papalitan, kailangan gumastos ng pera. So, lahat ng makasira sa kumpanya, na dapat ang kumpanya ang magbabayad, ang nangyari, Pilipino ang pinagbabayad. Yan ang nangyari sa Meralco at saka sa iba pang mga nagsusupply ng kuryente sa Pilipinas. Instead na
Sila ang gagastos. Sila po yung kumpanya nila yun. Ang ginawa nila, pinasa po sa atin lahat. Kaya wala po ditong mahirap o mayaman. Lahat na ito, nakakaranas. Ganun katindi. Yung lahat ng mga problema nila, lahat ng mga gastusin, binigay po sa mga consumers. Ang galing, di ba? Kaya ngayon, nagalit ang presidente. Hindi lang buwis sa kuryente ang natalakay. Ipinanawagan ng Pangulo sa Kongreso na tulungan guminhawa sa mga pasaning buwis sa mga kumikitang Pinoy, gaya ng mga tax exemption. Okay, so, isa to sa ngayon mga sangga, itong patungkol po talaga sa kuryente. Kasi marami po talagang dito, nababanas na kasi anak ng tokwa, yung kuryente po natin sa bansa po natin, talagang malala. Diba? Sobrang lala po ng binabayaran. Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na alisin na ang pagpapataw ng system loss charge sa bill ng kuryente. Mangyayari ito kung aamyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kung aamendahan, kung papayag din po yung Congress, di ba? Palakpak sila. What if, di ba? Bigla pong may mag-abot. Kami, bulungan. Mga bossing. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga oligarko Kaya hindi makapasok yung mga dayuhang negosyante. Kinukontrol lahat ng mga politicians. Siyempre, sino ba yung nagpo-provide pagdating po ng elections? Mga bilyonaryo din. Yung mga sponsor nila, napasekreto lang. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niyang hindi kasalanan ng consumer kung nagkakaroon ng system loss. Ang system loss charge ay singil na pinapato sa mga consumer para sa kuryenteng nawala mula po sa distribution system. Karaniwang dahilan dyan ay ang technical factors kung tawagin o di kaya pagnanakaw ng kuryente gaya po ng mga jumper cable. Pakinggan po natin ang bahagi ng speech na yan ni Pangulong Marcos sa SONA. Alam nyo, para mawala kasi yung mga jumper na yan, ba't di na lang ayusin lahat ng mga kable ng kuryente? Diba? Ilibing sa ilalim ng lupa. Which is gano'n naman po ang ginagawa ng mga ibang bansa. Yan ang problema, parang, spaghetti ware Diba? Kaya hindi na po talaga mahalata mga sangkay yung iba dyan Pambira, spaghetti wire. Naknang. Pagbawas ng presyo ang usapan. Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapahasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Correct. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Palapalakpak kayo, tapos hindi nyo naman pabibilisin. Pabilisin nyo na. Naknanto ko Pabilisin na, mga kapatid, mga sir. Kasi, pare-parehas naman tayo dito may kinabang. Kung hindi nyo to pabibilisin ang pagpasa ng batas na yan, ibig sabihin, alam nyo na. 'Di ba? Ayun presidente na po ang nagsiwalat niyan. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Nanghingi Okay. So, ayan, mga sangkay, Pag-usapan pa po natin yung tungkol sa solar. Matindi din po ang isiniwalat ni PBBM dito. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ito nang hinihintay ninyo, mga sangkay. Kasi alam ko maraming nagre-reklamo sa atin, di ba? Binibidyo po ninyo. Huwag kayong tumigil. I-video nyo yung mga bills nyo ng kuryente. I-upload sa social media para makarating lalo sa ating presidente. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Muna po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.